Isang mayamang negosyante ang nakatuklas na may isang babae at mga bata na palihim na naninirahan sa dati niyang lumang bahay. Ano kaya ang gagawin niya? Huminga ng malalim si Mateo de Leon nang makita niya ang kinakalawang na gate ng pag-aaring hindi niya nabisita sa loob ng mahigit 15 taon. Sa edad na 40 ang negosyanteng ito ay isa na sa mga pinakamayamang tao sa Metro Manila. Ngunit ang simpleng bahay na ito sa isang liblib na bayan sa Quezon Province ay sumisimbolo sa lahat ng gusto niyang kalimutan mula sa kanyang mahirap na kabataan. Ngayon kailangan niyang ibenta ang lupang ito para sa isang malaking proyekto ng real estate na nangangakong dodoble sa kanyang yaman. Ang babaeng lumitaw sa pintuan ay halatang takot na takot at sinusubukang itago ang isang bata sa kanyang likuran. Napansin ni Mateo ang kumupas na tela ng kanyang kulay rosas na duster at ang pagiging protektibo nito habang karga-karga ang isang maliit na bata. Samantala, isang batang babae ang nakakapit sa kanyang maruming palda. Hindi maitago ng babae ang pagkataranta sa kanyang mga kayumangging mata nang matanto niyang bistado na sila. Parang awa niyo na po, sir. May papaliwanag ko po, sabi ng babae habang nanginginig ang boses. Paano kayo nakapasok dito? Tanong ni Mateo, sinusubukang manatiling kalmado habang pinagmamasdan ang kondisyon ng bahay na dapat sana ay bakante. Yumuko ang babae habang mas mahigpit na niyakap ang batang karga niya. Ako po si Tala. Mukha po kasing inabandona na ang bahay na ito ng maraming taon. Wala na po kaming ibang mapuntahan. Tumingin si Mateo sa likuran ng babae at napansin na ang sala na dati puno ng alikabok at sapot ng gagamba ay mayroon na ngayong mga bakas ng buhay. May mga damit na nakasampay sa isang improvised na sampayan. May ilang simpleng kagamitan sa kusina na nakaayos sa lumang mesa at isang manipis na papag ang nakalatag sa sahig. Ang amoy ng simpleng ginisang bawang at sibuyas ay nagmumula sa kusina. Gaano na kayo katagal nakatira rito? Tanong niya, pinoproseso pa rin ang sitwasyon. 3 buwan po, sagot ni Tala, halos pabulong ang boses. Ang batang lalaki sa kanyang mga bisig ay siguradong hindi lalampas sa 3 taong gulang, may maitim na buhok at malalaking mata na pinagmamasdan si Mateo ng may kuryosidad. Ang batang babae naman ay mukhang nasa 6 na taong gulang, nananatiling nakatago sa likod ng kanyang ate at palihim siyang tinitingnan ng may pagdududa. Makinig ka, naiintindihan kung kailangan nyo ng matutuluyan pero ibebenta na ang propiedad na ito. Sabi ni Mateo, sinusubukang magtunog formal ngunit hindi malupit. Hindi na kayo pwedeng manatili rito. Pumikit si Tala, sandali tila nag-iipon ng lakas ng loob. Kayo po ang may-ari, hindi ba? Alam ko po na balang araw may darating. Hindi ko lang po inaasahan na ganito kabilis. Paano mo nalaman? Nagkwento po ang mga kapitbahay na ang bahay na ito ay pag-aari ng isang pamilya rito sa Quezon na ang anak daw po ay yumaman na at hindi na kailanman bumalik. Nakaramdam si Mateo ng panikip ng dibdib. Totoo ngang tumakas siya mula sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga alaala ng kanyang mahirap na kabataan ng kanyang ina na nag-iisang nagtaguyod sa kanya matapos silang iwan ng kanyang ama. Ang gutom at lamig sa mismong bahay na ito ay mga bagay na mas gusto na niyang ibaon sa limot, pues ngayon ay nakabalik na ako, sabi niya na mas malamig kaysa sa kanyang sinadya. Humakbang pasulong si Tala habang karga pa rin ang bata. Sir, alam ko pong wala kaming karapatan dito. Pero pwede niyo po ba kaming bigyan ng 1 linggo? 1 linggo lang po para makahanap ako ng malilipatan. 1 linggo, nag-alangan si Mateo. Nagmamadali siyang isara ang negosasyon ngunit may isang bagay sa desperadong determinasyon ng babae ang nagpatigil sa kanya. Parang awa niyo na po, pangako ko po aalis kami nang walang ginagawang problema. Kaya lang po, napatid ang kanyang boses. Kaya lang po sa ngayon ay wala akong madadalhan sa kanila. Pinagmasdan ni Mateo ang 2 bata. Ang batang lalaki ay nakarelax na sa mga bisig ni Tala at ngayon ay tinitingnan siya ng may pagtataka. Samantala ang batang babae ay nananatiling mahiyain. Mukha silang naalagaan ng mabuti kahit pa ang kanilang mga damit ay simple at may mga tagpi. Mga anak mo sila. Mga kapatid ko po, sagot ni Tala na may halo ng pagmamalaki at lungkot sa boses. Ako na po ang nag-alaga sa kanila simula nang maiwan kaming mag-isa ng mga magulang namin. Nakaramdam si Mateo ng kakaibang kaba sa kanyang tiyan. May isang bagay sa sitwasyong ito na pumupukaw sa mga alaalang pilit niyang itinatago. Sige, sabi niya sa wakas. 1 linggo. Pero pagkatapos niyan kailangan niyo nang umalis. Ang ginhawa sa mukha ni Tala ay agad na nakita at nakaantig sa puso. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po talaga. Hindi po kayo magsisisi. Ako po pala si Mateo. Mateo de Leon ang pangalan ko. Salamat po, Sir Mateo. Sumulyap siya sa huling pagkakataon sa bahay at sa 3 figura sa pintuan bago tumalikod para umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang larawan ni Tala, karga-kargang mga bata na tila sila ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo.
Habang bumabiyahe pabalik sa Manila, tinawagan ni Mateo ang kanyang abogado. Attorney Mendoza, kailangan kong ipagpaliban ng pagbebenta ng propiedad sa Quezon ng 1 linggo. May problema ba, Mateo, na iinip na ang buyer na isara ang kontrata? May mga personal lang akong asikasuhin doon. Hindi naman makakaapekto ang 1 linggo. Ngunit kahit habang sinasabi niya iyon, alam ni Mateo na niloloko niya ang kanyang sarili. May nagbago ng hapong iyon at hindi niya matukoy kung ano nga ba ito. Mga minamahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon ituloy natin. 2 araw ang lumipas, natagpuan ni Mateo ang sarili na nagmamaneho pabalik sa Quezon nang walang malinaw na dahilan. Sabi niya sa sarili, kailangan niya lang suriin kung sinusunod ng pamilya ang kasunduan. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, alam niyang may iba pa. Ang bahay na iyon ay may kakaibang hatak sa kanya, parang isang magnet na humihila sa kanya pabalik sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Nang dumating siya, nadatnan niya si Tala na nagsasampay ng mga damit sa bakuran. Suot nito ang parehong rosas na duster, ngunit ngayon ay malinis na ito at maayos na naplansya. Naglalaro ang mga bata sa malapit gamit ang mga laruang gawa sa patapon na gamit mga kotseng gawa sa lata at manikang basahan na halatang tinahi ng kamay. Sir Mateo, bulalas ni Tala halatang nagulat. Ano po iyon? Wala, pumunta lang ako para tingnan ang kalagayan niyo. Sa totoo lang, gusto niyang maintindihan kung paano nagawang ibahin ng babaeng ito ang lumang bahay para maging isang tunay na tahanan na may init ng pamilya. Kahit limitado ang mga kagamitan, lahat ay organisado at malinis. May mga ligaw na bulaklak sa mga lumang lata na ginawang paso at ang mga bintanang nakabukas ay hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Gusto niyo po pumasok, kakagawa ko lang ng kapeng barako. Alok ni Tala. Nag-alangan si Mateo, ngunit kalaunan ay tumanggap. Sa loob halos hindi na makilala ang bahay. Inayos ni Tala ang mga lumang kasangkapan mula sa bodega, nagkabit ng mga kurtinang gawa sa pinagtagpi-tagping tela sa mga bintana at gumawa pa ng maliit na espasyo para sa pag-aaral ng batang babae na may mga librong nakasalansan sa ibabaw ng kahoy na mesa. Saan mo nakuha ang mga librong yan? Tanong ni Mateo nang makilala ang ilang titulo. Nasa loob po ng isang baul sa kisame, sagot ni Tala habang nagsasali ng kape sa medyo taltal na tasa. Siguro po sa mga dating nakatira rito. Mahilig po kasing magbasa si Maya, kaya naisip ko pong walang masama kong hiramin. Kinuha ni Mateo ang isa sa mga libro. Ito ang librong alamat ng Ibong Adarna na iniregalo sa kanya noong 8 kaarawan niya. Nag-ipon ang kanyang ina ng ilang buwan para lang mabili iyon. Sa unang pahina ay naroon pa rin ang sulat kamay niya noong bata siya, Mateo de Leon, grade 2. Akin ang librong ito. Pag-aari ko ito, bulong niya sa kanyang sarili. Hala, pasensya na po. Halatang nag-alala si Tala, hindi ko po alam. Maya, halika rito. Lumapit ang batang babae nang nahihiya, naghihinala pa rin kay Mateo. Maya, ang mga librong ito ay kay Sir Mateo pa noong bata siya. Kailangan natin itong ibalik. Hindi mabilis na sabi ni Mateo. Hindi na kailangan. Pwede na niyang itago iyan. Kuminang ang mga mata ni Maya. Talaga po, Sir, oo naman. At tawagin mo na lang akong Kuya Mateo. Ngumiti si Tala sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Nagtuturong magbasa si Maya mag-isa. Tinuturuan ko siya sa abot ng makakaya ko. Pero hindi ka nag-aaral. Hanggang grade 4 lang po ako. Matapos mamatay ang mga magulang namin. Kailangan ko pong magtrabaho para maalagaan ang mga kapatid ko. Pinagmasdan ni Mateo si Tala habang nagsasalita ito. May dignidad sa kanyang kilos na kabaligtaran ng pagiging simple ng kanyang mga damit. Hindi siya nanghihingi ng awa, naglalahad lang siya ng katotohanan. At ngayon, ano ang trabaho mo? Pananahi po. Sa gabi kapag tulog na sila, nananahi po ako ng mga damit para sa isang patahian sa bayan. Hindi kalakihan pero sapat na po para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Napansin ni Mateo ang lumang makina ng panahi sa sulok ng sala na papalibutan ng mga tela at sinulid na nakalagay sa mga kahon ng sapatos. Masyadong mabigat na trabaho iyan para sa isang tao, komento niya. Kaya naman po namin, simpleng sagot ni Tala. Lagi naman po naming nakakaya. Ang maliit na batang ipinakilala ni Tala bilang si Kiko ay lumapit kay Mateo nang may kuryosidad. Nang walang takot, inabot niya ang kanyang laro, ang jeepney na gawa sa lata sa lalaki. Lalo tayo. Tiningnan ni Mateo ang magaspang na laruan at pagkatapos ay ang mga mata ng batang puno ng tiwala. Maraming taon na ang lumipas mula nang may isang bata na lumapit sa kanya ng ganito kanatural. Sa buhay niya bilang isang ehekutibo, halos wala siyang interaksyon sa mga pamilya. Hindi ako magaling maglaro pag-amin niya. Madali lang yan, sabi ni Kiko, umupo sa sahig at pinaandar ang kanyang jeepney. Vroom vroom.
Halos hindi namamalayan na tagpuan ni Mateo ang sarili na nakaupo sa kahoy na sahig ng sala nagpapagulong ng kotseng lata kasama ang isang 3 taong gulang na bata. Pinagmamasdan sila ni Tala mula sa kusina nang may tipid ng ngiti. Ilang taon na kayo, tanong ni Mateo kay Maya na lumapit na rin ng nahihiya. 7 taon po ako, si Kiko ay 3 at si Ate Tala ay 27 pero mukha siyang mas matanda kasi lagi siyang pagod-sagot ng bata na may katapatang likas sa mga paslit. Bahagyang namula si Tala, Maya. Pero totoo naman, giit ng bata. Puyat kasi si ate buong gabi sa pananahi. Tiningnan ni Mateo si Tala ng mas mabuti. Ngayong nabanggit ito ni Maya, napansin niya ang manipis na pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay parang may pasan na hindi nakikitang pabigat sa kanyang mga balikat. Kumakain ba kayo? Nang sapat tanong niya nang hindi nag-iisip. Oo naman po, sagot ni Tala na tila medyo naging depensibo. Aalagaan ko po sila ng mabuti. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi po namin kailangan ng limo, Sir Mateo, sabi nito ng mas mariin. Kailangan lang po namin ng pansamantalang masisilungan. Ang sagot na iyon ay nagpagulat sa kanya. Sa totoo lang, nagulat siya sa positibong paraan. Sa mundo ng negosyo, sanay siya sa mga taong laging may gusto mula sa kanya. Iba si Tala. Pasensya na, hindi ko sinadyang makapanakit. Hindi naman po lumambot ang kanyang tono. Natutunan ko lang po na kailangang panatilihin ng isang tao ang kanyang dignidad. Ano man ang sitwasyon, di po ba? Hinila ni Kiko ang dulo ng pantalon ni Mateo. Tito Mateo, balik ka ulit bukas, ha? Nagulat si Mateo sa tanong na iyon. Wala nang tumawag sa kanya ng tito sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam, sana bumalik si tito, sabi ni Kiko, nang may katapatan na nakakapanlambot ng puso. Nakaramdam si Mateo ng kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang umalis siya sa bahay ng hapong iyon, dala niya ang imahe ni Tala na kumakaway sa pintuan kasama ang 2 bata sa kanyang tabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, inabangan niya ang kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, kinansela ni Mateo ang 2 meeting at nagmaneho muli papuntang Quezon. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng ilang laruan na binili niya sa isang mall sa daan. Hindi masyadong mahal, ilang coloring books at crayons para kay Maya at isang toy truck para kay Kiko. Nang buksan ni Tala ang pinto at makita ang mga regalo, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Sir Mateo, sinabi ko na po sa inyo na hindi ito limos. Pinutol niya ito. Pasasalamat ito dahil inalagaan niyo ng mabuti ang bahay. Isang kasinungalingan. Ngunit isang mabuting kasinungalingan na nagbigay daan kay Tala na tanggapin ang mga ito nang hindi nasasaktan ang kanyang pride. Matutuwa ng sobra ang mga bata, sabi nito, na sa wakas ay ngumiti na rin at tuwang-tuwa nga sila. Niyakap ni Maya ang mga libro na parang kayamanan at agad na nilaro ni Kiko ang truck habang gumagawa ng tunog ng makina na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi niyo po kailangan gawin ito, mahinang sabi ni Tala habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro. Gusto ko itong gawin, sagot ni Mateo at napagtanto niyang totoo ang sinabi niya. Naupo sila sa silyang kawayan sa balkonahe, pinapanood si Maya na tinuturuan si Kiko na magkulay gamit ang mga bagong Crayola. Ang araw sa hapon ay lumikha ng ginintuang liwanag na nagpaganda at nagpayapa sa buong paligid. Pwede ba akong magtanong ng isang bagay, sabi ni Mateo? Matapos ang sandaling katahimikan. Sige po. Bakit dito? Bakit niyo napili ang bahay na ito? Tumahimik si Tala sandali, tila nagdedesisyon kung gaano karami ang dapat niyang ikwento. May isang matandang lola sa probinsya namin ang nagkwento tungkol sa bahay na ito. Sabi niya maraming taon na raw itong bakante pero dati raw itong lugar kung saan nangyayari ang magagandang bagay. Na ang may-ari ng bahay ay tumutulong sa sinumang nangangailangan. Nakaramdam si Mateo ng panikip ng dibdib. Totoong ginagawa iyon ng ina niya. Kahit kaunti lang ang meron sila, palagi itong nagbabahagi sa mga mas nangangailangan. Sabi ng matanda, baka daw po rito ay maging ligtas na lugar para sa sinumang nasa oras ng kagipitan, patuloy ni Tala. At kailangan ko po ng kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Nag-alangan si Tala habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Mula po sa pamilya ko. Gusto po nila akong piliting magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala para mabayaran ang utang namin. Nang tumanggi ako at sinabing isasama ko ang mga bata, sinabi nilang mas mabuti pa raw na tuluyan na lang akong mawala. Ang lamig sa boses niya habang kinukwento iyon ay nagpagulat kay Mateo. Kaya kayo tumakas kasama sila. Sila na lang po ang tanging pamilya ko ngayon. At yung lalaking pakakasalan mo, sana hinahanap ba niya kayo? Hindi ko po alam. Sana po hindi. Sana nakahanap na siya ng ibang tao para solusyonan ang problema niya. Pinagmasdan ni Mateo si Tala na nakatingin sa mga bata.
May kakaibang tapang at pagiging protektibo sa kanyang tingin, parang isang inang leon na nagtatanggol sa kanyang mga anak. Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang lahat? Magsisisi saan? Tumingin ito ng diretso sa kanya. Sa pagprotekta sa dalawang inosenteng bata. Sa pagtanggi na ibenta na parang produkto. Hindi po kailanman. Humanga si Mateo sa paninindigan sa boses nito. May kilala siyang mga ehekutibo na wala man lang kalahati ng determinasyong nakita niya sa batang babaeng ito. Paano kung hanapan kita ng mas maayos na trabaho sa Manila? Tiningnan siya ni Tala ng may pagdududa. Bakit po? Hindi niyo pa nga po ako kilala. Dahil, huminto si Mateo sinusubukang humanap ng tamang salita. Dahil alam kong ganoon din ang gagawin ng ina ko. Ang sagot na iyon ay tila nakumbinsi si Tala. Ang ina niyo na nakatira rito noon. Namatay na po siya 5 taon na ang nakalipas. Napakabuti niyang tao. At bakit hindi na kayo kailanman bumalik dito? Walang paligoy-ligoy ang tanong na iyon. Pinahalagahan ni Mateo ang kanyang pagiging prangka. Dahil ang lugar na ito ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na gusto ko nang kalimutan. Kahirapan, paghihirap ang pakiramdam na wala kang kontrol sa sarili mong buhay. At ngayon, tumingin sa paligid si Mateo. Iba na ang pakiramdam sa bahay na iyon. Ngayong may buhay na ito, tumatawa ang mga bata. Kumakanta si Tala habang nagtutupi ng mga damit, amoy lutong bahay mula sa kusina. Ngayon hindi ko na alam. Iba na ang pakiramdam. Nang gabing iyon umalis si Mateo sa bahay, dala ang mas maraming tanong kaysa sagot. Kinabukasan, imbes na pumasok sa opisina, bumalik siya sa Quezon. At kinabukasan ulit. At nang hindi namamalaya, nakabuo siya ng isang routine. Ang isang linggo na ibinigay niya kay Tala ay malapit nang matapos. Ngunit hindi na ma-imagine ni Mateo na palayasin ang pamilyang ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhulog sa kwento nila, sa kanilang araw-araw na pakikibaka at sa paraan ng kanilang pag-aalaga sa isa't isa. Sa 5 araw nakatanggap siya ng tawag na nagbago sa lahat. Sir Mateo. Boses iyon ni Tala tumatawag mula sa isang payphone sa bayan. Kailangan ko po kayong makausap. Napaka-importante po. Nakaramdam si Mateo ng paghihigpit ng tiyan. Bakit? Anong nangyari? Nahanap niya ako. Ang lalaking gusto nilang ipakasal sa akin. Nandito siya sa bayan nagtatanong-tanong tungkol sa amin. Hindi nag-atubili si Mateo. Manatili ka sa loob ng bahay. Ilak mo ang lahat. Pupunta na ako dyan. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Tala, nagmaneho si Mateo ng lampas sa speed limit. Nang dumating siya sa bahay, nadatnan niya ang 3 figura na magkakasiksikan sa sala, halatang takot na takot. Karga ni Tala si Kiko sa kanyang kandungan, habang si Maya ay nakakapit sa kanyang palda. Pumunta po siya rito kanina, sabi ni Tala pagkapasok pa lang ni Mateo. Kumatok sa pinto, isinisigaw ang pangalan ko, sinasabing, babalik ako sa ayaw at sa gusto ko. Paano niya nalaman na nandito kayo? Siguradong may kapitbahay na nagkwento. Alam niyo naman sa probinsya mabilis kumalat ang balita. Nakaramdam si Mateo ng galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang ideya na may nagbabanta sa pamilyang ito ay gumising sa isang likas na ugaling pamprotekta na hindi niya alam na taglay niya. Nasa bayan pa ba siya? Mukhang nandito pa. Sabi niya babalik siya kasama ang mga kapatid ko, inutusan daw siya na iuwi kami. Ang mga kapatid mo, ang mga nakatatandang kapatid ko. Sang-ayon sila sa kasal kasi makakatanggap sila ng pera. Naikuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Paano nagawang ibenta ng isang pamilya ang sarili nilang kapatid? Pwede ba hindi kanya pwedeng piliting gawin ng kahit ano? Nasa tamang edad ka na, may karapatan kang pumili. Hindi niyo po naiintindihan, sabi ni Tala na may mga luha sa mata. Sa lugar namin kapag pamilya na ang nagdesisyon, wala ka nang magagawa, lalo na kung babae ka. Kaya ano ang plano mong gawin? Hindi ko po alam. Kung aalis kami rito, wala na kaming pupuntahan. Kung mananatili kami rito, patuloy niya akong pipilitin. At natatakot ako kung ano ang magagawa niya sa mga bata. Tiningnan ni Mateo sina Kiko at Maya na hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ng takot sa hangin. Mananatili kayo rito, sabi niya, buo na ang desisyon. Ako ang aayos nito. Paano ipaubaya mo na sa akin? Tiningnan ni Tala ang kanyang mga mata at siguradong nakita roon ang isang bagay na nagpakalma sa kanya dahil tumango siya. Salamat po. Nagpalipas ng gabi si Mateo sa bahay na iyon, natulog sa sofa para masigurong ligtas ang pamilya. Kinaumagahan, seryoso siyang nakipag-usap sa kanyang abogado. Attorney Mendoza, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang mga karapatan ng isang babae laban sa sapilitang kasal. Sapilitang kasal, Mateo, krimen iyan. Ginagarantiyahan ng batas. Alam kong krimen iyan, pero ipaliwanag mo sa akin kung paano natin mapoprotektahan ng isang taong ginigipit ng sarili niyang pamilya.
Matapos ang pag-uusap sa abogado, pumunta si Mateo sa bayan ng Quezon para hanapin ang lalaking nagbabanta kay Tala. Hindi mahirap hanapin ito. Sa isang maliit na bayan, agaw pansin ng mga dayuhan. Si Ricardo ay isang lalaking nasa edad 50 pandak at may mabigat na pangangatawan na may ekspresyon ng isang taong sanay na makuha ang gusto sa pamamagitan ng pananakot. Natagpuan siya ni Mateo sa pangunahing karinderya sa bayan, malakas na pinag-uusapan ang kanyang karapatan kay Tala. "Kayo po ba si Ricardo?" tanong ni Mateo habang lumalapit sa mesa. "Sino ka para magtanong?" "Ako si Mateo de Leon. Kailangan ko kayong makausap tungkol kay Tala." Kuminang ang mga mata ni Ricardo sa interes. "Aba, alam mo kung nasaan siya mabuti. Samahan mo ko doon. Susunduin ko na siya." "Umupo ka," sabi ni Mateo na may tunong hindi tumatanggap ng pagtutol. May isang bagay sa tindig ni Mateo sa paraan ng kanyang pananamit at pagsasalita na likas na nagpasunod kay Ricardo. "Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko," patuloy ni Mateo. "Hindi magpapakasal sa inyo si Tala. Ayaw niya. At sa Pilipinas ang sapilitang kasal ay isang krimen. Kung patuloy niyo siyang guguluhin, tatawag ako ng pulis." "Pulis?" Mapait na tumawa si Ricardo. "Sasabihin ko lang na hinahanap ko ang magiging asawa ko at na may utang na pera ang pamilya niya sa akin. Sasabihin kong tinatakot niyo ang isang babae at 2 bata. Pwede kayong makulong dyan. At sino ka ba para makialam sa usaping ito?" Inilabas ni Mateo ang kanyang calling card mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa mesa. Naroon ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang kumpanya at lahat ng kanyang titulo. Binasa ni Ricardo ang card at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kayo po ba ang may-ari ng De Leon Holdings at ng iba pang mga negosyo?" Kilala ang pangalan ni Mateo sa buong rehiyon. Napalunok si Ricardo. "Pasensya na, Sir Mateo. Hindi ko po alam na kasali kayo. Pues ngayon alam nyo na. Nasa ilalim ng proteksyon ko si Tala. Kung lalapit pa kayo o sino man sa pamilya niya sa kanya, ako ang makakaharap ninyo." Maliwanag. Mabilis na tumango si Ricardo. "Pero paano po ang perang utang ng pamilya niya sa akin? Magkano ba?" 500,000 piso po. "PHP, 500,000. Kumuha si Mateo ng checkbook mula sa kanyang bulsa at agad na nagsulat ng tseke. "Ito, ngayon wala na kayong kinalaman kay Tala. Pero pumirma muna kayo rito." Inilapag ni Mateo ang isang papel sa mesa. Isa itong dokumentong inihanda ng kanyang abogado na nagpapatunay na isinusuko na ni Ricardo ang lahat ng karapatan kay Tala. "Pumirma kayo at umalis na. Wag na kayong babalik." Pumirma si Ricardo ng walang angal. Nang bumalik si Mateo sa bahay at ikinuwento ang nangyari kay Tala. Napaiyak ito hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na ginhawa. "Paano po ako makakabawi sa inyo para rito?" tanong niya sa pagitan ng paghikbi. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Manatili kayo rito hanggat gusto nyo. Mga minamahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like. At higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon ituloy natin. Iba na ang mga sumunod na araw. Dahil wala na ang banta ni Ricardo, naging mas panatag si Tala sa paraang hindi pa nakikita ni Mateo kailanman. Mas madalas na siyang umiti makipaglaro sa mga bata kumanta habang nagluluto. Ang bahay na iyon ay naging isang tunay na tahanan. Nakaugalian na ni Mateo na bumisita araw-araw. Sa umaga bago pumasok sa opisina sa Makati, dumadaan siya sa bahay para mag-almusal kasama ang pamilya. Sa hapon pag-uwi niya, humihinto ulit siya para sa hapunan. Nang hindi niya namamalayan, ganap nang nagbago ang kanyang routine. "Wala po ba kayong sariling pamilya?" tanong ni Tala isang hapon habang pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa bakuran. "Wala. Hindi pa ako nag-asawa. Hindi ko pa natagpuan ng tamang tao." Bakit naman po hindi pinag-isipan ni Mateo ang kanyang sagot? "Siguro naisip ko lang lagi na ang pag-ibig ay isang luho, na kailangan ko munang yumaman bago mag-isip ng relasyon. At ngayon ko naiisip na baka mali ang pananaw ko. Buong buhay ko." Ngumiti si Tala. "Ganyan talaga ang buhay, di ba? Nagpaplano tayo ng isang bagay pero ipinipilit nito na maging ibang bagay." "Tama ka." Natahimik sila habang pinapanood si Kiko na sinusubukang turuan si Maya na maglaro ng football gamit ang bolang gawa sa mga pinaglumaang medyas. "Pwede ba akong magtanong?" sabi ni Mateo. "Sige po. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng relasyon pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo?" Pinag-isipan ni Tala ang tanong na iyon. "Natatakot po akong magtiwala sa maling tao pero hindi po ako natatakot umibig. Naniniwala po ako na pag-ibig lang ang tanging bagay na may tunay na halaga sa buhay na ito. Kahit pa masakit. Lalo na kapag masakit. Dahil kapag masakit ibig sabihin, totoo iyon." Ang simpleng karunungan ni Tala ay patuloy na nagpapamangha kay Mateo.
Sa mundo ng korporasyon, komplikado magsalita ang mga tao tungkol sa mga simpleng bagay. Kabaligtaran nito si Talat. Nang gabing iyon, napagtanto ni Mateo na umiibig na siya. Hindi ito isang madrama o parang eksena sa pelikula. Nangyari iyon habang pinagmamasdan si Tala na pinapatulog ang mga bata habang kinakantahan sila ng saugoy ng duyan gamit ang kanyang malambing na boses. Naintindihan niya na habang buhay nang nagbago ang buhay niya. Nang sumunod na linggo, gumawa si Mateo ng desisyon na ikinagulat ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kinansela niya ang pagbebenta ng bahay. Mateo, nasisiraan ka na ba ng bait, sabi ng partner niyang si Carlos sa isang meeting. 50 milyong piso PHP million ang halaga ng deal na ito. Alam ko kung magkano iyon. Bakit ka umatras? Dahil nagdesisyon akong wag na itong ibenta. Pero sabi mo ang bahay na iyon ay nagdadala lang ng masasamang alaala sa iyo. Nag-iba na ang mga alaala ko. Tiningnan siya ni Carlos na parang nawala na siya sa katinuan. May kinalaman ba to sa pamilyang nakatira doon, ha? Hindi sumagot si Mateo, ngunit sapat na ang kanyang ekspresyon bilang sagot. Mateo, por Diyos por Santo, wag mong sabihing nagkagusto ka sa isang babaeng hindi mo pa nga lubos na kilala. Mas kilala ko siya kaysa sa sinumang nakilala ko sa buong buhay ko. Sa loob ng 2 linggo kalokohan. Siguro nga kalokohan pero ganito ang nararamdaman ko. Nang hapong iyon, pumunta si Mateo sa bahay para ipaalam ang kanyang desisyon kay Tala. Kinansela ko na ang pagbebenta, diretsahang sabi niya. Si Tala na kasalukuyang nananahi sa makina ay tumigil sa kanyang trabaho. Ano po ang bahay na ito? Hindi ko na ito ibebenta. Pero bakit po huminga ng malalim si Mateo? Dahil nalaman kong kaya pa rin pala ng lugar na ito na maging isang tahanan gaya noong nakatira pa rito ang ina ko. Tinitigan siya ni Tala ng tahimik ng mahabang panahon. At ano po ang ibig sabihin nito para sa amin? Ibig sabihin, pwede kayong manatili kung gusto ninyo hanggat gusto ninyo. Mateo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangan magsalita ngayon. Pag-isipan mo muna. Sige po. Tumango si Tala, pinoproseso pa rin ang balita. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, matagal na nag-usap sina Tala at Mateo sa balkonahe. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, takot at kung paano, kung minsan dinadala tayo ng buhay sa daang hindi natin inasahan. Natatakot ako pag amin ni Tala. Saan ka natatakot? Natatakot ako na baka nananaginip lang ako. Natatakot ako na balang araw gigising ako at malalaman kong ang lahat ng ito ay resulta lang ng pagiging desperado ko. Hindi ito pagiging desperado, sabi ni Mateo. Nararamdaman ko rin. Seryoso ang koneksyong ito. Hindi lang ito awa para sa inyo. Tingnan mo ang mga mata ko. Humarap si Tala sa kanya. Hindi ito awa. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito. Ang alam ko lang hindi pa ako nakaramdam ng ganito kailanman. Naghalikan sila sa unang pagkakataon doon. Sa balkonahe ng bahay kung saan lumaki si Mateo sa ilalim ng mga bituin na itinuro sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga sumunod na buwan ay puro pagtuklas. Natutunan ni Mateo kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tunay na pamilya, hindi lang obligasyon o responsibilidad kundi isang tapat na kaligayahang umuwi sa bahay at salubungin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Nagsimulang tawagin siyang tatay ni Kiko ng natural nang walang nagtuturo. Si Maya na mas tahimik ay nangailangan ng mas mahabang panahon ngunit kalaunan ay nagbukas din ito sa kanya. Namukadkad si Tala na parang isang bulaklak na sa wakas ay nakahanap ng tamang lupa para tumubo. Ipinarenovate ng buo ni Mateo ang bahay ngunit maingat na pinanatili ang kaluluwa nito. Ginawa niyang moderno ang kusina, pinaayos ang bubong, pininturahan ng mga pader. Pero iniwan ang mga detalyeng nagbibigay katangian sa lugar. Nagpagawa siya ng kwarto para sa bawat bata at ginawang gawaan ng mga tahiin para kay Tala ang lumang bodega. Hindi mo na kailangang manahi para sa patahian na iyon sa bayan, sabi niya isang umaga. Pwede ka nang magtayo ng sarili mo, gumawa ng mga disenyong gusto mo. Gusto kong magtrabaho, Mateo. Ayaw kong maging palamunin. Hindi kita ginagawang palamunin. Binibigyan kita ng kalayaan para gawin ang trabahong mahal mo. At ganoon nga sinimulan ni Tala ang sarili niyang negosyo. Nananahi ng mga ipinapasadyang damit para sa mga kababaihan sa rehiyon. Hindi nagtagal, mas marami na siyang order kaysa sa kaya niyang tapusin. Sa isa sa mga abalang araw na yon, nakatanggap sila ng hindi inaasahang bisita. Naglalaro si Mateo kasama si Kiko sa bakuran nang marinig niyang sumigaw si Tala mula sa loob. Tumakbo siya papasok ng bahay at nakita si Tala na nakatayo sa pintuan nakatingin sa isang lalaking nasa edad 40 na nasa harapan nila. Sino siya, mahinang tanong ni Mateo. Ang kuya ko, si Kuya Ramon. Lumapit ang lalaki na halatang hindi komportable. Tala, pwede ba akong pumasok? Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Matigas ang boses ni Tala. Tungkol sa pamilya.
tungkol sa mga nangyari. Tumayo si Mateo sa tabi ni Tala sa isang banayad na protektibong kilos. Bahay ko ito, sabi ni Tala. Kung gusto mong mag-usap, dito na lang. Sa harapan niya, sumulyap si Ramon kay Mateo, halatang inaaral kung sino siya. Sige, sabi nito sa wakas. Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Patawad sa mga ginawa namin. Sa pagpilit sa kasal sa pagpapalaya sa iyo sa bahay. Desperado kami dahil sa utang pero hindi iyon sapat na dahilan para gawin ang ginawa namin. Nananatiling tahimik si Tala, pinoproseso ang mga salita ng kanyang kuya. At ngayon nandito ka dahil narinig ko na maayos na ang lagay mo. Na nakahanap ka ng taong nagmamahal sa iyo na inaalagaan ng mabuti ang mga bata. At napagtanto kong nawala namin ang pinakamabuting tao sa pamilya namin dahil sa kasakiman. Tama ka, sabi ni Tala nang walang galit. Nawala nga ninyo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako araw-araw at bayad na ang utang. Yung lalaking papakasal sana sa iyo, may nagbayad sa kanya at umurong na siya. Ngayon sinusubukan naming magsimula ulit sa tamang paraan. Sumulyap si Tala kay Mateo na nagbigay ng banayad na senyales na nasa kanya ang desisyon. Salamat sa pagpunta at sa pagsasabi nito, sabi ni Tala sa wakas. May halaga iyan, pero hindi ko pwedeng kalimutan na lang basta-basta ang nangyari. Naiintindihan ko. Baka balang araw pwede na tayong mag-usap ulit, pero hindi ngayon. Tumango si Ramon, kumaway sa mga bata na nanonood sa lahat, mula sa bintana at saka umalis. Ayos ka lang ba, tanong ni Mateo pagkaalis ng kapatid nito. Medyo naninibago pero ayos lang ako. Siguro matagal ko na silang napatawad, hindi ko lang namamalayan. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Malaya. Tunay na malaya. Nang gabing iyon, inalok ni Mateo si Tala ng kasal. Hindi ito planado. Basta na lang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig habang magkasama silang naguhugas ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Pakasal tayo, biglang sabi niya. Halos mabitiwan ni Tala ang pinggan na pinupunasan niya. Ano? Magpapakasal tayo. Ikaw at ako. Tayo at ang mga bata. Magiging isang tunay na pamilya tayo. Alam kong mabilis ito. Alam kong baka isipin mong nagmamadali ako pero hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Ibinaba ni Tala ang basahan sa mesa at humarap sa kanya. Sigurado kang hindi ka magsisisi kapag nawala na ang matinding emosyon. Tala, ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi lang panandali ang emosyon. Para akong nakahanap ng karugtong ng kaluluwa ko. Para bang nagkaroon na ng saysay ang pagiging buhay ko sa mundong ito. At ang mga bata, at ang mga anak ko na sila sa puso ko. Gusto ko silang opisyal na ampunin, bigyan ng apelyido ko at alagaan habang buhay. Nagsimulang umiyak si Tala, ngunit mga luha ito ng kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, papakasal ako sa iyo. Ang kasal ay naging simple ngunit perpekto. Nagpakasal sila sa alkalde ng bayan mayor sa isang simpleng seremonya sa bakuran na napapalamutian ng mga bulaklak na itinanim mismo ni Tala sa kanyang hardin. Si Kiko ang naging ring bearer gamit ang unan na tinahi ni Maya. Kakaunti lang ang bisita ngunit bawat isa ay espesyal. Si Aling Mena, ang matandang kapitbahay na nagkwento tungkol sa bahay kay Tala, ang naging saksi ninang sa kasal. Umiyak siya sa buong seremonya habang sinasabing alam niyang palaging may magagandang nangyayari sa bahay na iyon. Matapos ang kasal, opisyal na inampon ni Mateo sina Kiko at Maya. Nang tanungin sila ng hukom kung gusto ba nilang palitan ang kanilang apelyido at gawing De Leon, walang pag-aalinlangang sumagot si Maya, opo, Judge. Ngayon po, isa na kaming tunay na pamilya. Ang buhay may asawa ay nagdala ng mga kaligayahan at hamon na hindi inasahan ng dalawa. Kinailangang mag-adjust ni Tala sa isang buhay na mas komportable sa aspetong pinansyal, ngunit palaging pinanatili ang prinsipyo ng pagiging simple at bukas palad. Natutunan ni Mateo na ang pagiging ama ay hindi lang pagbibigay ng suportang pinansyal kundi ang pagiging naroroon sa mga maliliit na sandali, ang pagtulong sa mga takdang aralin, paggamot sa mga gasgas sa tuhod, at pagbabasa ng kwento bago matulog. Lumaki si Kiko na isang napakalambing at madaldal na bata. Mabilis siyang nakaangkop sa bagong buhay. At palaging tinatrato si Mateo na parang tunay niyang ama. Si Maya naman na mas tahimik ay nangailangan ng mas mahabang panahon para tuluyang magbukas. Ngunit nang mangyari iyon, nakabuo siya ng isang espesyal na relasyon kay Mateo base sa pareho nilang hilig sa mga libro. Pinalago ni Tala ang kanyang patahian at naging isang nirerespetong small business owner sa rehiyon. Pinanatili niyang abot kaya ang mga presyo at laging naglalaan ng oras para sa libreng pananahi para sa mga pamilyang nangangailangan. Sinusunod niya ang halimbawa ng ina ni Mateo. Importante na magbalik ng kabutihan, sabi niya. Nabigyan kami ng pangalawang pagkakataon, karapatan din ng iba na makatanggap nito. Laking gulat ni Mateo nang matuklasan ng isang kakayahan na hindi niya alam na taglay niya ang pagtuturo.
Nagsimula siyang magbigay ng libreng tutorial sa math kay Maya at pagkatapos ay sa iba pang mga bata sa lugar nila. Hindi nagtagal na kapag-organisa siya ng isang informal na tutorial center sa sarili nilang bahay. Siguradong proud na proud ang ina ko, sabi niya kay Tala isang hapon, habang pinapanood ang 5 bata na gumagawa ng takdang aralin sa mesa ng kusina. Siguradong proud siya. Pagsang-ayon ni Tala, pinararangalan mo ang alaala niya. Lumipas ang mga taon na may dalang maliliit na kaligayahan at malalaking pagbabago. Ang bahay na dati nakatadhanang ibenta ay naging sentro ng buhay at pagmamahal. Madalas pumunta ang mga kapitbahay para humingi ng payo, manghiram ng asukal o makipagkwentuhan lang sa balkonahe. Lumaki si Kiko na isang responsableng bata, masipag mag-aral at palaging handang tumulong sa iba. Na-develop naman ni Maya ang hilig sa pagbabasa na nagtulak sa kanyang mangarap na maging isang guro. Naging isa sa mga pinakasikat na mananahi si Tala sa rehiyon, ngunit hindi kailanman nawala ang kasimplehang kilala sa kanya. Natuklasan ni Mateo na ang tunay na yaman ay wala sa kanyang bank account kundi sa mga tawang umaalingaw-ngaw sa bahay, sa mga hapunan ng pamilya at sa mga gabing nakakatulog siyang yakap si Tala habang naririnig ang mga yabag ng mga bata sa pasilyo. Sa isang linggo ng hapon 5 taon, pagkatapos ng kanilang kasal, nag-aayos ng mga dokumento si Mateo sa opisina. Nang makita niya ang isang sulat na isinulat ni Tala sa kanilang unang anibersaryo, ngunit hindi nito naibigay. Mateo, kung minsan nagigising ako ng madaling araw at pinagmamasdan kitang matulog, sinusubukang intindihin kung paano ako dinala ng buhay rito. Kung paano ang isang babaeng tumakas mula sa sarili niyang pamilya, desperado at walang pag-asa, ay nakatagpo ng tunay na pag-ibig sa isang bahay na mukhang inabandona. Binago mo ang aming buhay sa paraang hindi ko inakalang posible. Hindi lang dahil binigyan mo kami ng seguridad sa pananalapi, kundi dahil binigyan mo kami ng isang bagay na mas mahalaga. Ang pakiramdam na may pinapabilangan at ang mahalin ng walang kondisyon. Tinanong ako ni Kiko kahapon, "Ate, natatandaan mo ba kung ano ang buhay bago dumating si tatay?" Sabi ko, "Oo, natatandaan ko, pero parang ibang buhay na yon, parang ibang tao na tayo. Salamat sa pagtingin mo ng higit pa sa aming sitwasyon. Salamat sa pagpili mong manatili kahit pwede ka namang umalis. Salamat sa pag-iba sa isang sirang bahay para maging isang tahanang puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita higit pa sa kayang ipaliwanag ng mga salita." Tala, 3 beses binasa ni Mateo ang sulat ng may luha sa mga mata. Nang umuwi si Tala galing sa trabaho ng hapong iyon, naghihintay na siya sa balkonahe, hawak ang sulat. "Nahanap mo pala," nakangiting sabi nito. "Bakit hindi mo ibinigay?" "Kasi naisip ko masyado akong madrama. Alam mo na naman kung ano ang nararamdaman ko." "Hindi ko alam na ganito." Sa pamamagitan ng mga salitang ito, napakaganda. Totoo pa rin ba ang bawat salita rito? Nagyakap sila sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng lupain na naging higit pa sa isang bahay. Naging simbolo ito na ang pangalawang pagkakataon ay totoong nag-e-exist. Mga minamahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon ituloy natin. 8 taon pagkatapos ng kanilang kasal, ng maglabing 1 taong gulang si Kiko at 14 na si Maya, nakatanggap ang pamilya De Leon ng isang hindi inaasahang alok. Isang lokal na TV producer ang nakarinig ng kanilang kwento at gustong gumawa ng documentary tungkol sa second chances at mga hindi pangkaraniwang pamilya. "Hindi ako sigurado kung magandang ideya ito," sabi ni Tala sa hapunan matapos sabihin ni Mateo ang alok. "Ang buhay natin ay hindi isang palabas. Pero pwede itong mag-inspire sa ibang tao," argumento ni Maya na palaging mas mapag-isip, para maipakita na hindi lahat ng kwento ay may masamang katapusan. "Ano sa palagay niyo?" tanong ni Mateo kay Kiko. "Sa tingin ko po makakatulong tayo sa ibang pamilya na dumadaan sa mga pinagdaanan natin," sabi ng bata. Ginulat silang lahat sa kanyang pagiging mature. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, na napagdesisyonan nilang tanggapin ang alok sa kondisyon na sila ang may buong kontrol sa huling nilalaman. Ang dokumentaryong Isang Bahay, Isang Pamilya ay naipalabas 6 na buwan pagkatapos at nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa inakala nila. Daan-daang tao ang sumulat, ibinabahagi ang kanilang sariling mga kwento ng paghihirap at tagumpay. Isang partikular na sulat ang nakakuha ng atensyon ni Tala. Mula ito sa isang 18 taong gulang na babaeng nagngangalang Joy, na buntis at pinalaya sa bahay ng kanyang pamilya dahil tumanggi siyang magpakasal sa isang mas matandang lalaki. "Pwede ba natin siyang tulungan?" mungkahi ni Tala. "Pwede siyang tumira rito pansamantala hanggang sa makapagsimula siya." Pinagmasdan ni Mateo si Tala ng may paghanga. Kahit pagkatapos ng maraming taon ng seguridad at kasaganaan, ang pagtulong pa rin sa iba ang unang nasa isip nito. "Sigurado ka? Malaking responsibilidad ito." "Sigurado ako. Hindi ba't ganito naman nagsimula ang pamilya natin? Dahil sa isang taong nag-alok ng masisilungan sa mga nangangailangan. At ganoon nga lumipat si Joy, 18 anyos.
at 6 na buwang buntis sa guest room na inihanda nila para sa ganitong sitwasyon. Ang bahay ay muling napuno ng bagong enerhiya, bagong hamon at bagong kaligayahan. Nanganak si Joy ng isang batang babaeng pinangalanan niyang Ligaya. Tumira siya sa bahay ng 2 taon habang tinatapos ang pag-aaral at naghahanap ng trabaho. Nang tuluyan siyang lumipat sa sarili niyang bahay, iniwan niya ang isang malaking pamilya na susuporta sa kanya habang buhay. May tawag ang bahay natin, sabi ni Mateo kay Tala isang gabi matapos lumipat ni Joy. Hinihila nito ang mga taong nangangailangan ng bagong simula. Katulad ng ginawa ng ina mo, sagot ni Tala. Nagpatuloy ang tradisyon. Sa mga sumunod na taon, ang tahanan ng pamilya De Leon ay naging pansamantalang tirahan ng isang lola na nawala ng bahay dahil sa sunog. Isang binatilyo na galing sa ampunan si Junjun at isang single mother na tumatakbo mula sa isang abusadong karelasyon. Bawat taong dumaan doon ay nag-iwan ng kanilang marka at nagdala ng paniniwala na may mga mabubuting tao pa rin sa mundo. Nagtapos ng high school si Kiko bilang valedictorian sa kanyang klase at nakakuha ng scholarship para mag-aral ng engineering. Sa kanyang graduation speech, nagsalita siya tungkol sa pamilyang pinili mo at kung paano nababago ng pag-ibig ang lahat. Si Maya ay nagtapos bilang isang guro at bumalik para magturo sa pampublikong paaralan sa bayan kung saan siya nag-aral. Nagpakadalubhasa siya sa pagtuturo sa mga batang may learning disabilities. Palaging inaalala kung paano siya matiyagang tinuruan ni Mateo ng math sa kusina ng kanilang bahay. Naging matagumpay na businesswoman si Tala pero hindi nawala ang kanyang pananaw sa buhay. Gumawa siya ng programa ng microloans para sa mga kababaihan na gustong magsimula ng sariling negosyo. Nagalok siya ng higit pa sa pera, nagbigay siya ng mentoring suportang emosyonal at paniniwalang hindi sila nag-iisa. Na-inspire si Mateo sa trabaho ng asawa niya kaya gumawa siya ng foundation na nagbibigay ng pansamantalang matutuluyan para sa mga pamilyang nasa laylayan. Bumili siya ng ilang propiedad sa rehiyon at ginawa itong mga halfway houses, laging sinusunod ang modelong na-develop nila sa kanilang sariling bahay. Hindi lang ito masisilungan kundi isang kabuuang suporta para makabango muli ang mga tao sa kanilang buhay. Sa kanilang 10 anibersaryo ng kasal, muli nilang binigkas ang kanilang mga panata sa mismong balkonahe kung saan sila unang naghalikan. Sa pagkakataong ito, mas marami ang bisita, maraming tao na ang buhay ay nabago nila sa paglipas ng mga taon. Si Aling Nena na ngayon ay nasa 80 anyos na ay muling naging ninang, saksi. Sa kanyang talumpati sinabi niya, alam ko noon pa man na espesyal ang bahay na ito. Ang ina ni Mateo ay gumawa ng milagro rito. At ngayon itinuloy ninyo ni Tala. Hindi milagrong supernatural kundi milagro ng pusong tao. Si Kiko na 20 anyos na ngayon at halos kasing tangkad na ni Mateo ay nagbigay ng speech na nagpaiyak sa lahat. Noong bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit ang ibang bata ay may totoong magulang at ang iba na katulad namin ni Ate Maya ay may mga magulang sa puso. Ngayon naiintindihan ko na hindi mahalaga kung paano nabuo ang pamilya. Ang mahalaga ay ang pagmamahal sa loob nito. Hindi man ako kadugo ni tatay, siya ang nagpalaki sa akin. Hindi man ako iniluwal ni nanay, binigyan niya ako ng buhay. Tinuruan ako ng pamilyang ito na ang pag-ibig ay hindi nakabase sa DNA. Nakabase ito sa pagpili. At pipiliin ko kayo araw-araw. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng bisita na iwang mag-isa, sina Mateo at Tala sa balkonahe gaya ng ginagawa nila gabi-gabi sa loob ng 10 taon. May pinagsisisihan ka ba? Pabirong tanong ni Tala. Isa lang sagot ni Mateo. Ano, sana bumalik ako sa bahay na ito ng mas maaga. Siguro hindi ka pa handa noon. Siguro kailangan mo pang pagdaanan lahat ng pinagdaanan mo para maging handa kang matagpuan kami. Siguro. Minsan iniisip ko, alam ng ina ko na balang araw babalik ako, na matatagpuan ko ang pamilya ko rito. Alam niya, sabi ni Tala ng may kumpiyansa. Palaging alam ng mga ina ang mga ganyang bagay. Natahimik sila habang nakikinig sa mga tunog ng gabi sa probinsya. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang mga pamilyar na tunog. Si Kiko. Naabala sa mga proyekto niya sa kwarto, si Maya na nagbabasa kahit late na. Ang orasan sa kusina na tumitiktak nagmamarka ng oras. Tala, bakit salamat? Saan sa pagtuturo sa akin na ang tahanan ay hindi isang lugar? Ang tahanan ay ang mga taong mahal natin. Sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya at sa paggawa sa bahay na ito bilang isang lugar kung saan nagkakatotoo ang milagro. Lagi namang andito ang milagro, sabi ni Tala. Kailangan mo lang umuwi para mahanap ito. At doon sa balkonahe ng bahay kung saan nagsimula ang lahat, napapalibutan ng pagmamahal ng pamilyang pinili nila, patuloy na isinusulat ni na Mateo at Tala ang kanilang kwento. Isang kwento na nagpapatunay na minsan ang pinakamagandang simula ay isinilang mula sa pinaka hindi inaasahang pagtatapos
at ang isang bakanteng bahay ay maaaring maging pinakamapunong tahanan ng pag-ibig sa mundo. Ang propiedad na muntik ng ibenta ni Mateo ay naging sentro ng bagong tradisyon ng pamilya. Taon-taon sa araw na nagkita sila, nagdaraos sila ng isang pagdiriwang hindi lang para sa kanilang pagmamahalan kundi sa ideya na totoo ang second chances. Para sa mga taong may lakas ng loob na yakapin ng hindi inaasahan. Lumaki ang mga bata na alam na mahal sila ng walang kondisyon. Hindi sa kabila ng kanilang nakaraan kundi dahil doon. Natutunan nila na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging palaging nandyan. Hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat kundi sa pagbibigay ng lahat. At si Mateo na minsang nag-isip na ang yaman ay nasusukat sa pera ay natuklasan na siya ang pinakamayamang tao sa mundo dahil mayroon siyang pamilyang nagmamahal sa kanya, isang bahay na puno ng tawanan at ang katiyakan na anuman ang mangyari hinding-hindi na siya mag-iisa muli. Ang kwento ng pag-iibigan ni na Mateo at Tala ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Ngunit para sa kanila, isa lamang itong buhay na pinili nilang buuin. Nang magkasama araw-araw ng may maraming pagmamahal, pasensya, at hindi natitinag na paniniwala na ang pinakamagandang milagro ay ang mga nililikha natin gamit ang ating sariling mga kamay at puso. Lumipas ang mga taon at lalong tumibay ang tradisyon ng pagtulong sa mga pamilyang nangangailangan. Nakilala ang bahay ng pamilya De Leon sa buong rehiyon bilang isang ligtas na daungan. Isang lugar kung saan ang mga taong nawawalan ng pag-asa ay makakahanap hindi lang ng masisilungan kundi ng pag-asa. Nagpalawak si Tala ng isang espesyal na programa para sa mga babaeng nakaranas ng sitwasyong katulad ng sa kanya. Nag-alok siya hindi lang ng pansamantalang matitirhan kundi ng mga vocational training, psychological support at higit sa lahat buhay na ebidensya na posible ang muling pagbangon. Bawat babaeng dumadaan dito ay nagdadala ng kapiraso ng kwento namin, sabi ni Tala sa isang weekly meeting na inorganisa niya. At nagiiwan din ng kapiraso ng kwento niya. Sa ganitong paraan tayo nakakabuo ng isang network ng malalakas na kababaihan na sumusuporta sa isa't isa. Si Mateo sa kanyang tabi ay pinalawak ang kanyang trabaho sa mga kabataan. Gumawa siya ng business mentoring program para sa mga inabandona, mula sa orphanage system o galing sa mga sirang pamilya. Itinuro niya na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa positibong epekto sa buhay ng iba. Nagtapos si Kiko bilang inhenyero at bumalik para magtrabaho sa kumpanya ng kanyang tatay, ngunit may isang espesyal na misyon ng pagbuo ng socialized housing projects na sumusunod sa modelo ng halfway house na ginawa ng kanilang pamilya. Ang una niyang proyekto ay isang housing complex na may community spaces, communal gardens at isang vocational training center. Gusto ko na bawat pamilyang titira rito ay magkaroon ng parehong pagkakataon na nakuha namin, sabi niya sa kanyang project presentation. Isang lugar na hindi lang masisilungan kundi simula ng mas magandang buhay. Si Maya ay naging isang sikat na educator, nagpakadalubhasa sa inclusive pedagogy. Nag-develop siya ng mga special teaching methods para sa mga batang nakaranas ng trauma sa pamilya. Laging inaalala ang sariling karanasan kung saan nakahanap siya ng takas at paglaki sa pagbabasa ng libro. Sa ika-15 anibersaryo ng kasal ni na Mateo at Tala na iba ang pagdiriwang. Imbes na intimong salo-salo, nagkaroon sila ng malaking pagtitipon. Kasama ang lahat ng pamilyang natulungan nila sa paglipas ng mga taon. Si Joy, ang unang dalagang pinatuloy nila, ay isa na ngayong nurse at dinala ang anak niyang si Ligaya, isang matalinong 13 anyos na bata. Si Lola Nita, ang lola sa sunog, ay naging lola-lolahan ng maraming bata sa lugar. Si Junjun, ang binatilyong galing sa ampunan, ay namumuno na ngayon sa isang social foundation para sa mga at-risk youth. Tingnan mo lang kung ano ang narating natin ng magkasama, terhadong sabi ni Tala habang tinitingnan ng bakuran na puno ng mga taong pinag-ugnay ang buhay dahil sa bahay na iyon. Siguradong proud na proud ang ina ko, bulong ni Mateo, inaalala ang simpleng babaeng nagtanim ng unang binhi ng kabutihan sa lugar na iyon. Sa kasagsagan ng pagdiriwang, isang sorpresa ang nagpaluha sa lahat. Si Kuya Ramon, ang kuya ni Tala na humingi ng tawad maraming taon, na ang nakalipas ay dumating kasama ang sariling pamilya. Sa mga nakalipas na taon, dahan-dahan nilang inayos ang kanilang relasyon at siya ngayon ay naging advocate para sa women's rights laban sa domestic violence sa kanyang sariling bayan. Tinuruan ako ni Tala na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpili na huwag hayaang diktahan ng nakaraan ang iyong kinabukasan, sabi niya sa isang maikling talumpati. Niligtas din niya ako sa sarili niyang paraan. Niyakap ni Tala ang kanyang kuya habang umiiyak. Inabot ng maraming taon para muling magkaroon ng malusog na relasyon. Ngunit ang tiyaga at pagmamahal na walang kondisyon na natutunan niya kay Mateo ang nagpaposible rito. Nang sumapit ang gabi at umuwi ang mga bisita, nagtipon ng pamilya sa balkonahe gaya ng lagi nilang ginagawa.
Sina Kiko at Maya ay matatanda na ngunit nakatira pa rin sa bahay habang bumubuo ng kanilang mga karera sumasama sa kanilang mga magulang para sa gabi-gabing ritual ng pagkukwentuhan. Pwede ko bang itanong ang isang bagay na matagal ko na gustong malaman, sabi ni Maya. Sige lang, sagot ni Mateo. Talaga bang hindi mo alam na in love ka na kay nanay mula pa nung unang araw? Kasi para sa amin halatang halata na eh. Nagkatinginan sina Mateo at Tala at tumawa. Halatang halata ba, tanong ni Mateo. Tatay, araw-araw kang pumupunta rito. Na may mga palusot na hindi ka panipaniwala, sabi ni Kiko. I-check ko lang ang bahay. Titingnan ko lang kung okay kayo. Nagdala lang ako ng konting gamit. Walang naniwala doon. At si nanay sobrang nagiging kinakabahan kapag alam niyang paparating kadagdag ni Maya. Nagpapalit ng damit ng 3 beses nagsusuklay pinapractice ang sasabihin. Hindi ko ginawa yon, palag ni Tala habang namumula. Opo, ginawa niyo po, sabay na sabi ng 2 magkapatid habang tumatawa. Sige, siguro ng konti pag-amin ni Tala. Pero love at first sight yun, at least sa part ko. Sa part ko rin, sabi ni Mateo. Kailangan ko lang ng oras para tanggapin ang nararamdaman ko. At kami, tanong ni Kiko, kailan nyo napagdesisyon ng gusto nyo kaming maging anak habang buhay? Pinag-isipan ni Mateo ang tanong. Simula unang araw. Mula nang makita ko kayong naglalaro sa bakuran gamit ang mga pinaglumaang laruan, ninakaw nyo na ang puso ko. Hindi ko lang nare-realize. Para sa akin ang unang beses na tinawag ka ni Kiko na tatay, sabi ni Tala. Nakita ko ang mukha ng tatay nyo noon at alam kong nahulog na siya sa ating 3 ng sabay-sabay. Totoo yan, pag-amin ni Mateo. Nang araw na yon na-realize kong ayaw ko nang mabuhay nang wala kayo. Natahimik sila sandali, bawat isa ay nawala sa mga alaala ng panahon ng pagtuklas at pagbabago. May pinagsisisihan ba kayo, tanong ni Maya. Nagsisisi na tumakas ako sa pamilya ko, sagot ni Tala. Kailanman hindi. Iyon ang pinakamagandang desisyong nagawa ko sa buong buhay ko. Ikaw, Tay, nagsisisi ka ba na hindi mo tinuloy ang pagbebenta sa bahay? Maya, ang hindi pagbenta nito ang pinakamatalinong desisyon sa buhay ko. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, kayo ang pinakamalaking kayamanan ko. At paano kung hindi nangyari ang lahat ng ito, dugtong ni Kiko na palaging nagiging pilosopo ng pamilya? Kung hindi kayo nagkita, nagkatinginan sina Tala at Mateo, malamang isa akong mayamang lalaki na malungkot, sabi ni Mateo. Nasa akin ang lahat ng kayang bilhin ng pera pero wala ang totoong importante. At ako isa lang akong matapang na babaeng nagpapalaki sa inyong dalawa na mag-isa, sabi ni Tala. Mabubuhay tayo pero hindi natin makikilala ang buong kaligayahang ito. Tadhana ba ito, tanong ni Maya? Hindi ko alam kung tadhana, sagot ni Tala. Sa tingin ko ito ay sunod-sunod na mga tamang desisyon. Pinili ko ang tapang noong tumakas ako. Pinili ni Mateo ang awa noong hinayaan niya tayong manatili. Pareho naming pinili ang pag-ibig kaysa sa takot. At pinili ninyo ang magtiwala noong pwede kayong magduda, dagdag ni Mateo habang tinitingnan sina Kiko at Maya. Tinanggap ninyo ang isang estranghero sa buhay ninyo. Hindi ka kailanman naging estranghero sa amin, sabi ni Kiko. Simula pa lang alam namin na kabilang ka rito. Ang usapang iyon sa balkonahe ay naging isa sa mga pinakamahalagang alaala ng pamilya. Maraming taon nang lumipas nang magkaroon na ng sariling mga anak sina Kiko at Maya na ikukwento nila ang istoryang ito. Pinapaliwanag na minsan ang pinakamagandang pamilya ay ang pamilyang pinipili natin, hindi kung saan tayo pinanganak. Ang bahay ay nanatiling kanlungan para sa mga nangangailangan. Habang tumatanda sina Mateo at Tala, unti-unting kinuha ni Kiko at Maya ang responsibilidad sa pagpapatuloy ng tradisyon. Gumawa sila ng formal na foundation na may profesional na istruktura, ngunit laging pinanatili ang personal at mapagmahal na esensya na naging tatak ng gawa ng kanilang mga magulang. Si Tala sa edad na 50 ay naging haligi ng rehiyon sa pagtulong sa mga kababaihan sa laylayan. Si Mateo sa edad na 65 ay namumuno pa rin sa kanyang kumpanya, ngunit nilalaan ang malaking bahagi ng oras sa social work at pagtuturo sa mga batang negosyante. Sa kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal, gumawa sila ng isang espesyal na biyahe. Bumalik sila sa bayan kung saan ipinanganak si Tala, hindi para makipag-ayos sa nakaraan kundi para tulungan ng ibang babae na nakakaranas ng sitwasyong gaya ng sa kanya noon. Kakaiba ang pakiramdam na nandito ulit, sabi ni Tala habang naglalakad sa mga kalye ng kanyang kabataan. Para itong ibang buhay. Dahil ibang buhay na nga, sagot ni Mateo. Ikaw ay isang ganap ng ibang tao kumpara sa babaeng tumakas dito. 20 taon na ang nakararaan. Ibang tao na tayong lahat. Bumisita sila sa bahay kung saan lumaki si Tala at nakilala ang pamilyang nakatira doon ngayon. Isa itong batang single mother na may 3 anak na hihirapang mabuhay gamit ang pagtitinda-tinda sa kalsada. Pwede ba kaming tumulong, alok ni Tala pagkatapos magpakilala? Ang sumunod na pag-uusap ay nagbago sa buhay ng pamilyang iyon.
Sa loob ng ilang linggo, nakasali ang batang ina sa training program ni Tala at ang mga anak niya ay nakakuha ng scholarship sa paaralang pinamumunuan ni Maya. Napansin mo ba na ginagawa mo ang eksaktong ginawa mo sa amin 20 taon na ang nakakaraan, komento ni Mateo sa biyahe pa uwi. Ang ano? Ang pagbibigay ng higit pa sa material na bagay ang pag-aalok ng pag-asa. Natutunan ko iyon sa iyong ngiti ni Tala. Tinuruan mo ako na ang pagtulong ay hindi lang pagbibigay ng pera kundi ang pagtitiwala sa kanila. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin yan. Simula noong unang araw. Nang makabalik sila sa bahay, may naghihintay na sorpresa. Nag-organisa si Kiko ng isang surprise party kasama ang lahat ng pamilyang natulungan nila sa paglipas ng mga taon. Puno ang bakura ng mga litrato na nagdodokumento sa 2 dekada ng pagmamahal at pagtutulungan. Gusto naming ipakita ang epekto ninyo sa buhay ng maraming tao, paliwanag ni Kiko. Hindi ko alam kung nare-realize ninyo kung gaano karaming buhay ang napaunlad nyo. Kamangha-mangha ito. Mahigit 100 tao ang nandoon, bawat isa ay may kwento ng tagumpay na konektado sa bahay at sa pamilyang iyon. Mga batang lumaki ng mga kabataang nakagraduate, mga babaeng nabuo ulit ang buhay, mga pamilyang nakahanap ng stabilidad. Ito ang inyong tunay na pamana, sabi ni Maya sa kanyang speech. Hindi ang kumpanya o ang mga bahay. Ito ang mga buhay na binago, mga pangarap na natupad at mga kinabukasan na nabuo dahil naniwala kayo sa mga tao noong panahong kailangan nila ito. Hindi napigilan ni Tala ang kanyang luha. Ginawa lang namin ang gagawin ng kahit sino man. Hindi po, nanay, malambing na sagot ni Maya. Ginawa ninyo kung ano ang dapat gawin ng kahit sino man, ngunit iilan lamang ang nakakagawa. Binuksan ninyo ang puso at tahanan para sa mga estranghero. Itinaya ninyo ang sariling kaligayahan para mabigyan ng pagkakataon ang kaligayahan ng iba. Nang gabing iyon, matapos umalis ng lahat, nag-isa muli sina Mateo at Tala sa balkonahe sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Napakaganda ng party pero palagi nilang pinapahalagahan ang katahimikan ng magkasama. Kung nakilala kita nung 20 years old ako, sa palagay mo ba magiging tayo, biglang tanong ni Tala? Hindi tapat na sagot ni Mateo. Nung 20 years old ako, masyado akong ambisyoso, masyadong nakafocus sa paghahanap ng pera. Hindi ko makikita ang halaga mo. At masyado akong inosente, masyadong nakadepende sa pamilya ko. Wala akong tapang para ipaglaban ang gusto ko. Kaya pala nagkita tayo sa tamang oras. Eksakto sa tamang oras. Nang handa na akong maging lalaking kailangan mo. At nang handa ka ng maging babaeng nararapat sa akin. Sa tingin mo magiging masaya pa rin tayo kahit wala tayong misyon na tumulong sa iba? Pinag-isipan ni Tala ang tanong na iyon. Sa palagay ko, oo, pero mas maliit at mas makasariling kaligayahan. Ang nagbigay ng kahulugan sa buhay natin ay ang pagkatuklas na ang tunay na pag-ibig ay umaapaw na hindi lang ito kasya sa loob ng iisang bahay. May sinasabi lagi ang ina ko na ngayon ko lang lubos na intindihan, sabi ni Mateo. Ang kaligayahang ibinabahagi ay kaligayahang nadodoble. Napakatalino ng ina mo. Oo, at pinili niya ang tamang lugar para itanim ang binhi ng pagiging bukas palad. Palaging naging espesyal ang bahay na ito, di ba? Tala, hindi, Mateo. Naging espesyal ang bahay na ito dahil sa mga taong tumira rito. Una ang ina mo, tapos tayo. Ang milagro ay wala sa mga pader kundi sa pag-ibig na inaalagaan sa loob nito. Nananatili silang magkayakap, pinagmamasdan ng mga bituin na kumikinang sa itaas ng pag-aaring higit pa sa isang bahay. Naging simbolo ito na ang milagro ay nangyayari kapag pinili ng tao na magmahal imbes na matakot, magbigay imbes na mag-imbak at yumakap imbes na magtulak palayo. Tala, oo. Kung mababalik mo ang nakaraan at pwedeng may baguhin sa kwento natin, ano ang babaguhin mo? Hindi nag-alangan si Tala. Wala. Wala talaga. Bawat hirap, bawat luha, bawat sandali ng pagdududa iyon ang nagdala sa atin dito. Kapag binago ko ang kahit ano, baka mawala ang eksaktong buhay na ito, ang pamilyang ito, ang kaligayahang ito. Kahit na yung pangit na parte, yung sapilitang kasal, ang pagtakas, ang takot, lalo na yung pangit na parte. Iyon ang nagturo sa akin na pahalagahan ng mabuti. Iyon ang gumawa sa akin na matatag para mabuo ang buhay na ito kasama mo. Hinalikan ni Mateo ng marahan ng noon ni Tala. Mahal kita. Mahal din kita. At mahal ko ang buhay na binuo natin ng magkasama. At ganoon nga sa balkonahe kung saan nagsimula ang lahat. 2 pusong nagtagpo noong pareho silang nangangailangan ng patuloy na sumusulat sa kwento ng kanilang pag-ibig. Isang kwento na nagpapatunay na kahit gaano kahirap ang simula, laging posible ang makagawa ng happy ending kapag may pag-ibig, katapangan at paniniwala sa mapagbagong kapangyarihan ng kabutihan ng tao. Lumalim na ang gabi pero nanatili silang nakayakap doon, pinapakinggan ang pamilyar na tunog ng kanilang bahay na puno ng buhay at kwento. Sa loob maririnig si Kiko na nagtatrabaho sa mga proyekto niya.
Si Maya na nag-aayos ng lesson plan para bukas at ang banayad na pagtiktak ng orasan sa kusina na nagmamarka ng mga mahahalagang sandali ng isang buhay na ginugol ng may layunin at pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ni Mateo na may lubos na katiyakan na siya ang pinakamayamang tao sa mundo hindi dahil sa kanyang bank account kundi dahil sa tunay na pamana na binuo niya. Isang buong pamilya, isang bahay na puno ng pagmamahal at ang paniniwala na ang buhay niya ay nakagawa ng mabuting pagbabago sa mundo. At pinagmasdan ni Tala ang lalaking nagpabago sa desperado niyang pagtakas tungo sa isang paglalakbay ng pag-ibig at layunin. Alam niyang nagawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Bawat matapang na pagpili, bawat sandali ng pagtitiwala, bawat pagkilos ng pananampalataya ay nagdala sa kanya eksakto kung saan siya dapat naroroon. Sa bisig ng kanyang tunay na pag-ibig na papalibutan ng pamilyang pinili niyang buuin sa isang bahay kung saan ang mga milagro ay nangyayari araw-araw sa pamamagitan ng simpleng gawain ng pagmamahal ng walang kondisyon. Wakas. Ngayon, sabihin sa amin ang opinyon mo sa kwentong ito at kung saan mo ito pinapanood. Kung may gusto kang ibahagi sa amin, iwanan ito sa comment section gamit ang mga tapat na salita. Sa tingin mo ba nakagawa ng tamang desisyon sina Mateo at Tala? Natutuwa kaming basahin ang inyong mga opinyon. Maraming salamat sa inyong pagsama. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga nakakabighaning kwento.